itong, reklamo dito kay, Senator Rodante Marcoleta diyan sa COMELEC dahil hindi siya mismo umamin 'no, hindi siya nagdeklara ng, contributions. Wala siyang contributions sa kanyang, pagtakbo sa pagkasenador nung huling eleksyon. And of course, ang pinag-uusapan natin dito ay malaking discrepancy 'no, dahil sa kanyang statement of, contributions and expenditures nasa 112 million, zero contributions. Pero yung SALE niya bakit nasa 80.4 million lang. So we're talking here of a discrepancy of 32 million. Ang claim niya, 'di ba, na ano naman 'to, well publicized, hindi naman daw na ano, ang request daw ng mga nag-donate sa kanya ng mga kaibigan, 'wag na raw silang pangalanan, okey? So hinihintay pa natin yung magiging desisyon ng COMELEC dito, pero binanggit na ni COMELEC Chair, George Garcia yung dahilan o excuse itong si Senator Marcoleta, na yung mga donations daw ay, natanggap niya bago pa siya officially na-declare na candidate. Basically ginagamit yung Peñera, ruling, 'di ba, na hindi ka considered na kandidato until nagsimula yung campaign period. Bilang isang election lawyer as well, do you buy this? Well, nakakatuwa. Kung matatandaan mo, Christian, kami yung nag-file ng perjury case sa kanya ha, regarding this. Kasi yung SOSE, sworn statement yan. So yung Advocacy of Public Interest Law, kasama yung Contra Daya, kami yung nag-file ng perjury case at disqualification case, no? Sa COMELEC. Nagtataka lang rin kami and pa-follow up namin ito next week at hihingi kami ng official records kung bakit yung aming reklamo hindi tinugunan ng COMELEC pero nag-motu proprio investigation sila. Ang aming teorya ay dapat sana ma-furnishan kami para makasagot rin kami dahil kami ay complainant dito sa kasong ito. No? Having said that, wala pa kami nare-receive na processes and official act nung COMELEC doon sa aming reklamo. Ang nababalitaan lang namin ay yung motu proprio investigation nila. No? So nakatuto kami dyan, mag-follow up kami dyan. Pero dahil kami ang nag-file, no, tatlong bagay lamang ang una kong ang aking masasabi dyan. Una, di ba nakakatuwa tong si Senator Marcoleta talaga, Rodante Marcoleta. Lagi siya nahuhuli sa sarili niyang bibig. No? Ang sabi niya noon, marami akong kaibigan hindi ko na sila kailangan ilagay sa SOSE. Yun naging basis ng kaso. Ngayon sinabi niya naman, tinanggap ko naman Tinanggap ko naman bago yung campaign period. Una, graph yun. Dahil congressman siya nung nakaupo siya nun. Kung tumanggap siya ng limpak-limpak na millions na lapid, hindi related sa election pala. Ibig sabihin, 'di ba? Ang nakalagay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, bawal tumanggap ng regalo whether directly or indirectly, especially if the value is manifestly excessive. Corruption 'yan. No? So, ang intention po namin next week kakailan ulit namin siya ng RA 3019, no? Violation of Anti-Graft and Corrupt Practices Act kasi tumatanggap pala siya ng limpak-limpak milyon-milyon nung nasalapi na related na habang nakaupo siya ng congressman at hindi related sa election. Yun yung unang-una. No? So nahuli na naman si Marcoleta sa sarili niyang bibig. Interesting talaga itong taong ito. No? Pangalawa, napakagaling talaga. No? Pangalawa, hindi nga ba, kung ganun pala na tumatanggap siya ng donasyon at ito ay form ng korupsyon, nagbayad ba siya ng donor's tax? At taxation, yung mga panahon na iyan, di ba? Kasi ang exempted lang supposedly sa donor's tax by reason of running for office is because it is a contribution, no? Kung sinasabi niya, hindi pa naman ako kandidato di dapat nagbayad ng donor's tax yung mga contributor mo at ikaw. Ang tanong, dineklara niya ba ito sa BIR at nagbayad ba siya ng donor's tax? So kanina lamang po, at first time ko to i-announce sa iyong programa, sumulat na po kami sa BIR at nangihingi po kami ng investigasyon on whether Marcoleta and his donors actually paid for the donor's tax. Because if not, then they are evading taxes. At criminal case rin po iyan. No? So they will be held liable for tax evasion if they did not declare this and if they did not pay for the corresponding taxes. So pangalawa na naman yan, na problema niya. Pangatlo po sino ba pinagloloko nito si Marcoleta? Tanong mo kanina do I buy this? Diba? Hindi ko talaga binibili. Bakit? Kasi assuming that he received the donation before he was ever a senatorial candidate, the fact of the matter is he used the money for campaign purposes. So it is not the reckoning time. The issue is not when he received it, but whether or not he used the money for campaign
purposes. Kaya nga statement of contributions, di ba? Nung oras na yon for campaign, for purposes of campaign contributions. So even if I receive it before, but I used it for campaign purposes, that must be declared. In other words, hindi pwedeng payagang babuyin si Marcoleta, payagan si Marcoleta na babuyin ang ating batas at campaign finance expenditures by saying, hindi pa naman ako kandidato nun eh. So, apart from the tax liability, apart from the criminal case for corruption, ang importante dito na maalala natin is, ginamit mo sa kampanya, so kailangan mo i-declare yan. Yaan ang very purpose ng batas. At Marcoleta should not be allowed to skirt the very purpose and intention of why he has to make declarations about the sources of his financing anyway. That is to say, na para malaman natin kung ano yung mga existing conflict of interest niya, kailangan natin malaman kung sino yung mga contributors niya. Ang sabi ko nga, di ba, paulit-ulit, di ba? Paano natin malalaman na hindi niya contributor at si Diskaya, Madiskaya, at hindi ito yung mga kaibigan na pinipertain niya bago pa yung election? We will never find out about that kasi nagpapalusot siya na kinuha niya yung mga contributions prior to being a candidate. No? So, grabe, limpak-limpak na naman yung liabilities nitong si Marcoleta at we intend to file. No? So, tatlong bagay na naman ang ina-announce ko ulit kasi sa Paxverse ko in-announce yung mga kaso ko maalala mo noong Disyembre na pinail namin. So, una, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pangalawa, kakafile lang namin kanina at i-release ko yung official dokumento at letter request namin siguro ngayong gabi no, para makita rin ng media. Sumulat na kami sa BIR about this. And pangatlo, dahil may angle ng tax evasion, may angle ng corruption, bagong ethics complaint ang aming ifa-file sa Senado next week kasabay noong mga bagong kaso na balak naming i-file kay Marcoleta dahilan sa bago na naman yung mga pag-amin ng kanyang mga kabalustugan.